Bakit importante pa rin ang 1911 sa 2025? Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy. Kung may isang baril na kahit ilang dekada na ang lumipas ay hindi pa rin nawawala ang appeal, ito ay ang 1911. Mahigit isang century na mula nung una itong ginawa, pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin, minamahal pa rin, at pinapasa-pasa pa rin sa iba't ibang generations. At dito sa Pilipinas, masasabi nating may special relationship talaga ang Filipino gun culture at ang 1911. Pero bakit nga ba? Ano ba ang meron sa pistol na ito? Ito kaya ay para sa iyo? At bakit relevant pa rin siya sa 2025 in my opinion? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. By the way, kung gusto mo ang mga ganitong klaseng content ay ini-invite kita to subscribe sa ating YouTube channel. Ma-appreciate ko ito talaga. Big shoutout din sa ating Guns Pinoy sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Okay no, so quick history muna tayo. Ang 1911 ay dinisenyo ni John Moses Browning. Isa sa masasabi kong pinakamahalagang pangalan sa firearm history. Inadapt ng US military ang pistol na ito noong 1911, kaya nga doon galing ang pangalan na 1911. Ginamit mula noong World War I, World War II, Korean War, hanggang Vietnam. Mahigit 70 years itong naging official sidearm ng US Armed Forces. At dahil matagal na natili ang US base dito sa Pilipinas, tingin ko doon nanggaling ang malaking influence ng 1911 sa atin. Okay, so bago tayo lumalim, sagutin muna natin ang basic na tanong. Ano ba ang 1911? Ang 1911 ay isang single-action, semi-automatic pistol na originally chambered in 45 ACP. Meron itong steel frame, magazine-fed, at may traditional capacity na 7 plus 1 rounds. Ano ba ang nagustuhan ko sa 1911 at ano ba ang mga hindi ko masyado nagustuhan dito? Okay, so tingnan muna natin ang mga nagustuhan ko sa 1911. Una ay ang crisp single action trigger. At para sa akin, ito ay ang biggest highlight ng pistol na ito. Compared dun sa mga usual modern striker-fired pistol, ay yung trigger ng 1911 ay very pleasant ang feel, lalo na pag nag-shoot sa range. Dahil magaan siya, very predictable, at dahil dyan, para sa mga most shooters, even sa mga beginners, ay mas nadadalian sila mag-shoot gamit ito. Sunod ay ang kanyang grip profile. Madaling hawakan, very natural i-point, at ergonomics-wise, siya ay isa sa pinaka-komportable, at least sa aking kamay. Isa din sa nagustuhan ko sa 1911s ay ang kanyang accuracy. Most ng 1911s na nasubukan ko ay very accurate sa mga pistol distances, which is doon ko lang naman sinushoot yung most of my pistols most of the time. Overall, a very pleasant pistol to shoot. Isa pa ay yung looks ng 1911s. Para sa akin, at least sa aking mata, very nice, very appealing ang itsura ng 1911. At kung meron kang isang attractive na pistol ay most likely mas gusto mo siyang dalhin sa shooting range at i-shoot siya. Isa pang experience ko sa 1911 ay intuitive ang safeties nito. Meron siyang grip safety at thumb safety na kailangan mong i-press at i-switch on and off. Siguro for some, mas mayroon silang peace of mind sa ganong safeties ng kanilang pistol rather than yung mga usual internal safeties lang. Kanya-kanya naman tayo dyan. Okay, ang sunod naman na pag-usapan natin, can be good, can be bad. Ito ay gawa ang 1911s sa all steel. Good, kasi in my experience, yung mga mabibigat na pistols tend to suck up yung recoil better. Kaya mas masarap sila i-shoot. However, ang all steel pistol ay syempre mabigat kung i-carry. In my experience, hirap ako mag-carry ng mga heavy pistols. Pero madami namang kayang-kaya mag-carry ng mga all-steel, full-size pistols dyan, lalong-lalo na yung mga old-school guys dyan. Sunod na not so good about the 1911 para sa akin ay capacity. Specifically doon sa mga classic single-stock 1911s. For me, gusto ko as much capacity as I can para sa size ng pistol. Sa mga single-stock 1911s, medyo limited lang ang capacity. Pero may mga modern double-stock 1911s or tawag na iba 2011s na options naman tayo kung gusto mo ng 1911 na mayroong higher capacity. Though syempre, i-expect natin na mas makapal sila. Sunod na not so good para sa akin ay hindi masyadong beginner-friendly ang disassembly and assembly in comparison sa ibang mga modern pistols. Sinasabi ko ba na mahirap, na sobrang hirap ito gawin? Hindi naman, sinasabi ko lang in comparison doon sa mga likes ng Glocks, for example. Sa 1911s, may tinatawag nga na idiot scratch sa frame. Yung pag nagasgasan mo ang part na ito sa pagbalik mo ng slide stop, at guilty ako dito. May ganyan ako sa unang 1911 ko. So yan, hindi perfect ang 1911, pero yung strength niya, lalo na sa trigger at ergonomics,
Yun ang tingin kong dahilan kung bakit patok na patok pa rin ang 1911s. Siyempre, hindi na nanatiling classic ang 1911. Over the years, lumabas ang mga modern takes nito, tulad ng mga double stack 1911s na dito sa atin ay malakas ang presence lalo na sa competition shooting. Ang daming mga available na double stack 1911 sa ating market kagaya ng mga STI 2011s, Staccatos, or mga more affordable options na Springfield Prodigy. Kahit mga Filipino firearm manufacturers ay meron ding modern takes sa 1911 tulad ng Rock Island Armory TAC Ultra FS na gawa ng Armscore or gaya ng mga fine custom guns ng Metrillo. Ibig sabihin, habang classic ang original design ng 1911, nag-a-adapt din siya sa modern needs, lalo na para sa mga shooters na gusto ng more capacity or yung iba, more tactical features. Kahit may mas modern pistols na available ngayon sa market, sa competition shooting, lalo na sa mga PPSA or PSMOC matches sa atin, or sa mga IPSC, USPSA, malakas pa rin ang presence ng 1911s at 2011 platform. Bakit kaya? Tingin ko dahil again sa kanyang trigger and accuracy. Ang single action trigger ng 1911 ay mabilis at predictable. Kapag pinagsama mo pa yon sa good ergonomics, it is a piece na mag-e-excel sa competition shooting. Kaya kung mapapansin nyo, maraming competition shooters ay naka 1911 or 2011 platform pa rin. Kung mahilig ka sa movies, malamang nakita mo na ang 1911 kahit hindi mo alam ang pangalan niya. Sa mga classic Pinoy action films na FPJ, for example, madalas mong makikita ang 1911. Sa Hollywood, mula sa Saving Private Ryan hanggang John Wick, nandyan ang 1911. Ang 1911 ay merong isa sa most recognizable silhouette in firearms in my opinion, kaya kahit hindi gun owner, kilala ng tao ang 1911. Isa na siyang pop culture icon in my opinion. At dito sa Pilipinas, hindi lang tayo users ng 1911s. Gumagawa rin tayo ng sarili natin. May mga manufacturer sa atin tulad ng Armscore, isa sa pinakamalaking 1911 maker sa buong mundo, at meron silang factory sa Marikina. Nandiyan din ang Metro Arms na kilala ko sa kanilang world-class fit and finish. Nandiyan din ang Shooters Arms na kilala ko sa kanilang affordable and really good 1911. So ilan lang yan sa mga Filipino firearm manufacturers na gumagawa ng really good 1911s dito sa ating bansa. Kung 1911 ang pag-uusapan, hindi lang ito basta isang imported icon, pero para sa akin, parang proud Filipino product na rin siya na in-export around the world. So, bakit relevant pa rin kaya ang 1911s ngayong 2025? In my opinion, dahil ito pinagsama-sama niya ang apat na bagay. Una, history. Ang 1911 ay more than 100 years na. At tingin ko sa time span na yon ay marami nang na-prove ang pistol na ito. Pangalawa ay design. Timeless mechanics na hindi pa rin talo sa trigger and accuracy, na still very important and useful kahit sa modern days. Pangatlo ay culture. Ang presence ng 1911 ay nandyan na sa mga movies, sa militaries, at sa gun communities around the world. Pang-apat ay evolution. Again, ang 1911 hindi lang nag-stick to its classic design, nag-evolve din ang 1911. At dito sa ating bansa, ay very accessible ang mga quality 1911s na ito. So para sa akin, ang 1911s ay hindi lang surviving, pero nag-e-evolve din ito. Though ako personally, sa aking collection, sa mga firearms na meron ako, mostly mga modern firearms na sila or modern pistols na sila. Pero naniniwala pa rin ako na ang 1911s ay still merong place sa modern times. Ikaw ba, kung may pagkakataon, classic 1911 pa rin ba ang pipiliin mo? Or mas gusto mo ba ng mga modern double stack versions nito? Or mas gusto mo na ba yung mas mga modern polymer frame striker fired pistol? Or sa mga double action, single action pistols ba? I-comment nyo naman ito sa baba at gusto kong marinig ang inyong opinions at ang inyong mga sagot. So yun lang naman po ang ating quick videos about 1911. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like the video. Ma-appreciate ko din kung magsusubscribe ka sa ating YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Again, salamat po sa ating sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po si Guns Pinoy.